sama-sama tayong magiging saksi. Nag-i-spark pa ang mga kawad sa gitna ng sunog sa Barangay 767 sa San Andres Bukid sa Maynila. 50 pamilya ang apektado. Nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Isang residente ang hinimatay pero ngayon maayos na ang lagay. Posible ang sobrang init ng panahon ang naging mitsa kung bakit nagkasunog sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. Abot ang usok hanggang Quezon City. Saksi si Darlene Kai. Pasado 1:00 pa kahapon nagsimula ang sunog na yan sa isang landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy at pahirapan ng pag-apula dahil maraming basura ang nasusunog. Yung nature po kasi nito ay ang apoy po karaniwan dahil landfill nanggagaling po ito sa ilalim. Kaya po ang ginagawa po natin dito na minsan pag-apula ay humuhukay po tayo ng lupa gamit yung mga heavy equipment tulad po ng backhoe at ng bulldozer. At itinatabon po natin doon sa mga area na mayroong mga apoy o mga pag-usok. Nagresulta ito sa matinding usok na nagpalikas sa 24 na pamilyang nakatira malapit sa landfill. Kusa lang po kaming umalis kasi mausok. Masyado nang makapal yung usok galing sa landfill . Lalo't may ubo yung anak ko. Kaya nag-aalala rin ako na baka lumala. Kinakailangan po siguraduhin muna namin yung area bago namin pala ibalik yung papayagan yung mga evacuees na bumalik po sa kanilang bahay. Nananatili muna sila sa evacuation center ng Barangay San Isidro. Ang epekto ng sunog sa tambakan ng basura umabot hanggang Quezon City. Kaya ang residenteng si AJ hindi muna pinapalabas ang mga anak. May hika po yung sa bunso ko. Kaya syempre iingatan mo siya na hindi siya makalanghap ng usok. Hindi ko lang po talaga pinalabas ganon. Pinayuhan ng Quezon City LGU ang mga may respiratory illness na iwasan munang lumabas ng bahay. Pero kung hindi maiiwasan ay dapat magsuot ng face mask. Ayon sa Quezon City LGU, mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina, very unhealthy ang air quality index sa ilang lugar sa hilaga ng lungsod, gaya sa Novaliches, Lagro at Payatas. Unhealthy o hindi naman ligtas sa vulnerable groups ang ilang lugar sa Sauyo, ibabang bahagi ng Payatas, Mindanao Avenue at Andangsora. Magkaroon ng marapat na pag-iwas muna sa mga publikong lugar at maiwasan at kailangan magsuot ng mask. At mag-monitor naman po ang ating QC Dream o at ang CCESD sa mga susunod na oras. At ang next advisory po namin is 8 a.m. po. Dahil under control na, wala nang bantang kumalat o lumabas pa ng landfill ang sunog. Base sa investigasyon, pahirapan ang pag-apula dahil sa methane, isang uri ng gas na nabuo mula sa nabubulok na basura. Posibleng ang mitsa raw ng pagliyabay ang sobrang init ng panahon. Pagka talaga masyadong mainit ang panahon, nagiging factor din ng pagkasunog ng landfill. Tuloy pa rin po na inimbestigahan ng BFP Rodriguez ang origin ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Sinampahan ng 8 counts of second-degree murder ang suspect sa pag-araro ng SUV sa pagdiriwang ng kulturang Pilipinas sa Canada. Nagdaos ng vigil ang ilang taga-Vancouver para sa mga nasawi. Saksi, si Marie Zumali. Selebrasyon ng kulturang Pinoy para sa Lapu-Lapu Day ang sinadya ng marami sa Vancouver, Canada nitong Sabado. Pero ang masayang pagtitipon, nauwi sa malagim na trahedya. Oh my God, you're alive! We are now praying. Humandusay sa gitna ng mga nakaparadang food truck ang ilang dumalo sa pagdiriwang matapos araruhin ng itim na SUV pasado alas 8 ng gabi. Edad 5 hanggang 65 ang mga biktima, kabilang ang 11 nasawi at mahigit 20 nasugatan. Saksi sa nangyari ang magkaibigang Abigail Andiso at Dale Felipe. People were screaming, kids were already crying kasi siguro nakita it was very fast. Siguro yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. Agad daw tumawag sa 911 si Abigail para humingi ng tulong. Everyone is already on panic, so nobody's giving me a direct answer.
So everyone was screaming, everyone was crying. Then I said, send us an ambulance right away. I can see about 20-30 casualties. There's a lot of people on the ground already. It's like lying lifeless. There was a baby on my right side. It was a couple that was crying, oh my baby, yung baby ko. Please, wala pa yung medics. Mostly the bodies that I saw there was this other lady, like I was telling them, twisted na talaga yung kamay, and then, alam mo yung parang pilipit na siya. And then yung leg niya was really broken na dito. Nagsilbing volunteer security officer sa pagtitipon si Jennifer Castañeto. Dahil sa nasaksihan, ilang beses daw siyang nagkaroon ng panic attacks pagkatapos. Tumakbo lang ako. Kasi nagwo-worry din ako baka nandun yung nanay ko sa pinangyarihan ng event na yon. So nakita ko talaga yung mga katawan nasa ilalim ng food truck. May baby, may matanda, babae, mga bata, nakita kong mga duguan, and I'm trying to help them. The advice that I gave to some of the volunteers that were traumatized last night is that make sure you talk to somebody. Just start talking. Don't think about what you're going to say. Ang suspect na taga Vancouver naaresto rin sa lugar. Nabidyohan siyang humingi ng paumanhin sa mga tao bago dumating ang mga pulis. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya ayon sa Vancouver Police Department. Wala pang kinukumpirmang motibo sa pananagasa pero isinantabi na ng mga pulis ang terorismo. Lumalabas na may significant history of interaction with police at ng mental health problem ang suspect. Ang Department of Foreign Affairs nakiramay sa pamilya ng mga biktima at sinigurong inaasikaso na ang kanilang pangangailangan. Nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga. Nagtipon-tipon naman para magdaos ng vigil ang isang komunidad sa Vancouver. May mga nag-alay ng dasal, bulaklak, kandila at iba't ibang mensahe. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sa May 7, nakatakdang magsimula ang conclave sa Vatican para piliin ang susunod na Santo Papa. Isang araw matapos ihatid sa kanyang huling hantungan si Pope Francis, muli namang nagtipon ang libo-libong tao sa St. Peter's Square at karamihan po sa kanila mga kabataan. Ating saksihan. Mahaba ang pila ng mga turista sa Vatican Museums kung saan masisilayan ang iba't ibang obrang pinangangalaga ng Vatican sa mga nakaraang siglo. Pero may mga nanghihinayang dahil hindi sila makakapasok sa Sistine Chapel. Sarado na kasi ito bilang paghahanda sa conclave kung saan hihirangin ang susunod na Santo Papa. Ayon sa Holy See Press Office, magsisimula ang conclave sa May 7. Napagdesisyonan ito ng mga kardinal sa kanilang ikalimang General Congregation mula nung pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21. Wala pang katiyakan kung gaano katagal ang conclave. Pero sa nakaraang 3 conclave kung saan naging Santo Papa, sina Pope John Paul II, Pope Benedict XVI at Pope Francis, tumagal lang ito ng 2 hanggang 3 araw. Ang pinakamahabang conclave tumagal ng halos 3 taon noong 13th century. Mula noon, nagpatupad ng mga regulasyon para hindi maimpluwensya ng panlabas na puwersa ang Papal Conclave. Paalala ni Caloocan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David, hindi political contest ang conclave. Mabuti man daw ang intensyon ng paggawa ng campaign videos para i-endorso ang isang personalidad sa pagkasanto Papa, baka raw makapressure o mapolitika ang mga elector at madistract sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya mas maigian niya na ipagdasal na lang ang mga kardinal. The public should behave properly, should be prudent. Kasi may mga pagkakataon din na alam mo yung ganyang mga pangangampanya, ganyang mga pagpo-post sa social media, yung very public ang kanilang mga pronouncements in support of a particular candidate, baka alam mo yun, magkaroon na ng backlash. Ano? Baka magbumalik lang din saan, mag-boomerang sa atin yung mga ganon. Tuloy maunsyami. Ang kailangan naman natin dito talagang isaalang-alang ay yung desisyon ng cardinal electors. Bago ang pulo ng mga kardinal kanina, bumisita sila kahapon sa puntod ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major para mag-alay ng dasal. Mahigit 400,000 ang nakiisa sa funeral mass para kay Pope Francis at prosesyon para maihatid ang kanyang labi sa St. Mary Major nitong Sabado.
Isang araw lang matapos mapuno ng mga nakikidalamhati ang St. Peter's Square, muli ito napuno ng mga tao na karamihan ay mga kabataan. Tinatayang umabot ng 200,000 ang nagsama-sama para sana sa pagdiriwang ng canonization ni Carlo Acutis na nakatakdang maging unang millennial saint. Pero matapos ito ipagpaliban para magbigay daan sa pagluluksa para sa Santo Papa, nagtipon pa rin ang iba't ibang grupo para gunitain ang buhay at mga aral ng yumaong People's Pope. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.